Sabik na akong maging masaya. Mamuhay ng payapa, yung walang gulo. Gusto kong maranasan yan, pero kailan? Napapikit ako nang maramdaman ko kaagad ang mainit na yakap sa akin ni Adam. Napapikit ako. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Gusto ko nang umalis dito pero hindi ko gustong iwan si Rafael. Titiisin ko na lang munang pang-iinsulto sa akin ng magulang ni Rafael. Hindi ko lang gustong iwan si Rafael dahil alam kong dahil sa amin ni Abby na naaksidente ito. Humarap ako sa magulang ni Rafael at tumambad sa akin ng mga mata nilang nakatingin ng mariin sa anak ko. Nanatiling nasa bisig ko si Abby. Gustuhin ko mang iuwi pero alam kong wala itong kasama sa bahay. Mariin ang titig nila sa anak ko na para bang kinikilala nila ito. Umiwas ako ng tingin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. "How is he?" Tanong ni Adam nang nakaupo na kami. Napatingin ako sa anak kong bumibigat na. Nangingilid ang luha ko nang makita kong tulog na ito. Hinalikan ko ito sa ulo saka ako bumulong ng, "Sleep well, Abby." Nasa operating room pa. Sinusuri pa ng mga doktor. Nangihinang sabi ko. Bumaling ako sa magulang ni Rafael na hanggang ngayon nakatingin pa rin sa anak ko. Hindi matanggal ang mata nila sa anak ko. Kung sakaling malaman nila na anak ito ni Rafael at hindi nila tatanggapin, okay lang. Tulad ng sabi ko, ayaw kong ipilit at baka masaktan lang ang anak ko. Natahimik kami pagkatapos kong sagutin si Adam sa tanong nito kanina. Tulog na tulog ang anak ko. Hinalikan ko ulit ito sa noo. Ilang sandali pa nagpaalam si Adam para bumili ng pagkain. Nakalimutan kong hindi pa kami kumakain. Ni hindi ko lang naman naramdaman ang gutom. Tumango ako sa sinabi ni Adam. Gigisingin ko na lang ang anak ko mamaya pagdating ni Adam. Kami na lang ang naiwan. Tahimik kaming tatlo. Mabilis pa rin ang takbo ng puso ko. Napatingin kami sa pintuan ng OR nang lumabas ang doktor. Kasunod doon si Rafael na nakahiga pa rin sa hospital bed. Naninikip ang dibdib ko habang nakatingin dito na ang daming wire na nakasabit. Tumayo ako para sana lumapit. Kahit na nabibigatan ako kay Abby, kinaya ko. Pero isang hakbang pa lang ang ginawa ko. Tumingin na sa akin si Mrs. Benaventura ng masama at nagbabanta. Napahinto ako at napasunod. Saka dahan-dahan bumalik sa upuan. Sa tingin pa lang ni Mrs. Benaventura, alam ko na ang ipinapahiwatig nito. Ayaw niya akong palapitin. Huminga ko ng malalim nang maramdaman kong kirot sa puso ko. Nag-usap sila ng doktor habang dahan-dahang pinasok si Rafael sa ICU. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila ni Mrs. Benaventura at ng doktor. Buti na lang nakasalamin ng ICU at makikita mo si Rafael sa loob. Ang himbing ng tulog nito. Napakaanghel ng mukha kong tulog. Sapat na sa aking makita si Rafael mula dito sa labas. Napatingin ako kay Mrs. Benaventura na bumalik sa upuan habang masama pa rin ang tingin sa akin. Umiwas ako ng tingin at bumuntong hininga ng malakas. Siguro mga ilang minuto pwede nang makapasok sa ICU. Sinusuri pa kasi si Rafael sa loob. Kitang-kita namin ito sa salamin. He saved us. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Napangiti ako ng malungkot, kasabay no ng pagtulo ng isang butil kong luha. Sinalo ko na lang ito gamit ang palad ko. Kinalma ko ang sarili ko, pero aksidenteng napatingin ako sa kaliwang daanan ng hospital at tumambad sa akin si Mr. and Mrs. Samaniego na nakatingin sa akin habang tulak-tulak ang wheelchair na kung saan nakaupo si Ruby. Nanlaki ang mata ko nang makita kong mukha nito. Dahan-dahan itong palapit sa amin. Kumirot ang puso ko habang nakatingin dito. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Kumirot lalo ang puso ko nang tuluyan na silang nasa harap namin. Ang lapit-lapit na ng distansya namin. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko nang makita kong totoong mukha ni Ruby. Nakaupo ito sa wheelchair habang nakasuot ng hospital gown. Nakangiti ito sa akin ng malungkot. Halos hindi ko makilala si Ruby sa itsura nito ngayon. Namumutla ang muka, ang labi nito, ang buong katawan, ang payat-payat na. Hindi ganito ang nakita kong mukha nung nasa site kami dahil sa makeup nito. At higit sa lahat wala na itong buhok at laging wig na magulong suot nito. Ito na ang bagong Ruby ngayon, Adriana. Kumikirot ang puso ko habang nakatingin ditong tumatawa, pero umaagos ang luha. Napatingin naman ako sa dati kong pinagsilbihan at ramdam na ramdam ko ang sakit na nararamdaman nila habang nakatingin sa anak.
Umiwas ako ng tingin pagkatapos kong makita si Ruby. Naawa ako. Nasasaktan ako para sa kanila. Hindi ko gustong makita ang mukha nila dahil nasasaktan din ako. Nasa anak ko lang ang paningin ko. Hindi ko gustong pagmasdan si Ruby. Bumibigat ang dibdib ko. "Mom, let me." Narinig kong sinabi ni Ruby sa ina. Mula sa gilid ng mata ko nakita ko si Ruby na palapit sa akin. Hinayaan ito ni Mr. and Mrs. Samaniego. Naninikip ang dibdib ko habang nakikita itong palapit sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sari-sari ang emosyon ko. Nanatili akong nakatingin sa anak ko kahit na nasa tabi ko na si Ruby. Narinig ko kaagad ang malakas na buntong hininga nito. "Marami pa sana akong gustong sabihin sa'yo sa site. Kaso umalis ka eh. Kaya dito ko na itutuloy." Hinayaan ko si Ruby magsalita. Hindi ako tumingin dito at nanatili ang mata ko sa anak ko habang pinaglalaroan ko ang buhok nito. "Look at me, Adriana. Ito na yung totoong ako. Wig kasi ang gamit ko simula nung unti-unting naglagas ang buhok ko. Lagi din ako naglalagay ng makeup para pagtakpan ng mukha kong namumutla. Araw na lang ang bibilangin ko aalis na ako sa mundo. Wala nang pag-asa tong gumaling. Imagine 6 na taon. Nagpagamot ako ng nagpagamot pero wala eh. Mas lalong lumala. Ginawa ko ng lahat para gumaling ako pero hindi ako pinagpala." Mahabang kwento ni Ruby. Humigpit ang yakap ko sa anak ko. Naninikip ang dibdib ko habang nakikinig dito. Halos hindi ko ma-imagine kung paano niya kinaya ang 6 na taon para ilihim at magpagamot ng mag-isa. "Andito ako ngayon sa harap mo. Kasi panigurado ito na ang huli nating pag-uusap." "Ruby, don't say that." Komento bigla ni Ma'am Faye. Nakaramdam ako ng awa para sa dati kong mga pinagsilbihan. Hindi pa rin ako tumingin sa kanila dahil ayokong makita ang mga nasasaktan nilang mukha. "Come on, Mom. Let's accept it." Nakangiting sabi ni Ruby sa ina bago ito bumaling sa akin. Natigilan ako ng dahan-dahang inabot ni Ruby ang mga kamay ko. Tuluyan na akong napatingin dito. "Mahal ka ni Rafael. He truly loves you. Minahal ka na ni Rafael. Kahit na laro lang ang umpisa. Totoong minahal ka niya. Kaya nga kayo umabot sa 5 taon eh. Hindi lang yun awa, kundi dahil sa ayaw kanyang iwan. Dahil mahal ka niya. Naaksidente siya nang makita niyang picture ni Kev. Dahil nasaktan siya. Dahil akala niya totoo." Nakangiti nitong sabi. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Mahal ako ni Rafael? Paano? Hindi nga. Mas lalong kumirot ang puso ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo na walang kasalanan si Rafael. Ako, Adriana. Ako ang merong kasalanan. Mahal ko si Rafael, kaya hindi ko matanggap na ikaw na ang mahal niya. Nagawa kong sirain kayo dahil sa pagmamahal. Alam mo bang nakalimutan na ni Rafael ang pustahan? Hindi pa rin ako nagsalita. Mas lalong umagos ang luha ko. Simula nang minahal ka ni Rafael, nakalimutan na niya ang pustahan. Nakalimutan na niya, Adriana, dahil nahulog siya sa'yo. Dagdag nito, hindi ako nagsalita. Nanatili lang akong nakikinig dito. Mas lalong nanigip ang dibdib ko. Nanghina ako. Kahit anong tigil ko sa luha ayaw paawat. Umiwas ako ng tingin. Hinaplos ko ulit ang buhok ng anak ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong totoo. Ang hirap-hirap maniwala lalo na kapag niloko ka na ng isang beses. I'm sorry. Natigilan ako nang marinig kong paghingi nito ng tawad. Tumingin ako dito at kitang-kita ko dito ang sincerity. Humiwas ako ulit. Hindi ko kayang tagalan ang tingin ng mukha ni Ruby dahil nakakaramdam ako dito ng awa. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Patawarin mo ako sa lahat-lahat dahil nasaktan ka namin. Nasaktan kita. Patawarin mo ako sa lahat-lahat, Adriana. Pinagsisihan ko lahat ng ginawa ko. Nasaktan ka namin ng sobra-sobra at patawarin mo kami nang dahil doon. Hagulgol nito. Umagos ulit ang panibagong luha galing sa mga mata ko nang marinig kong sinabi nito.
Ang bigat-bigat sa dibdib. Yumuko ako dahil nasasaktan ako. Tahimik lang parehong ina ni Ruby at ina ni Rafael na nasa harapan namin. Ilang araw na lang ang bibilangin ko. Ilang araw na lang ang hihintahin ko. Magpapahinga na ako ng panghabang buhay. Kaya bago mangyari yon, gusto kong humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Adriana. Forgive me. Umiiyak nitong sabi habang pilit inaabot ang mga kamay ko. Kasalanan ko lahat at nagsisisi ako sa ginawa ko. Pinarusahan ata ako ng Panginoon. Hagulgol nito dahilan para mapalapit ang ina habang hinihimas ito. Nakaramdam ka agad ako ng pag-aalala dito. Alagaan mo si Rafael. Mahalin mo si Rafael dahil alam ko at positibo ako. Mahal na mahal ka ni Rafael. Lahat ng ginawa niya ay kailanman ay hindi niya ginawa sa akin noong kami pa. Hindi kita pipilitin na patawarin ako. Pero sana mahanap mo sa puso mong kapatawaran para sa akin. Okay lang kung aalis ako sa mundong to na hindi mo pa ako napatawad. Pero at least pinagsisihan ko lahat at nakahingi din ng tawad sa'yo. Ani ni Ruby, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ako makapagsalita dahil sa nagbabara kong lalamunan. Sinubukan kong ibuka ang bibig ko pero walang lumabas. Umupo ako ng maayos dahilan para gumalaw ng kaunti ang anak ko. Tiningnan ko ito tumambad sa akin ang nakamulat nitong mga mata habang nakatingala sa akin. Ngumiti ako dito kahit na sunod-sunod umagos ang mga luha ko. Nagulat ang anak ko. Pinunasan ko agad ito. Bumaling naman ang tingin ng anak ko sa banda ni Ruby na nakatingin din sa anak ko. Momo! Nagulat ako sa komento ng anak ko habang nakatingin sa mukha ni Ruby. Tumawa si Ruby ng malakas, habang ako naman ay natakot na baka na-offend si Ruby. Siya na ba ang anak niyo ni Rafael? Manang-mana sa ama. Bumundol ka agad ang kaba ko dahil sa sinabi ni Ruby bigla. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Napatingin sa akin ang anak ko dahilan para bumundol ang kaba sa puso ko. Nilipat ko naman ang paningin ko kay Mr. and Mrs. Bonaventura na ngayon ay nakatingin sa amin. Ang dami ko pala talagang kasalanan. Pati ang inosenteng bata na damay dahil sa ginawa ko. Nawala ng ama dahil sa akin. Pinagkaitan ko silang mag-ama na magkita. Wala sa sariling dagdag ni Ruby. Napatingin ako dito at naabutan ko itong malungkot. At nakatingin sa anak ko. Nakaramdam ako ng kirot. Napatingin din ako sa anak kong nakatingin pa rin sa akin. Who's Rafael? Inosenteng tanong ng anak ko. Matalino ang anak ko. Bumundol ulit ang kaba sa puso ko nang nagtanong ito. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nawalan ako ng salita. Anong ibig sabihin nito, Ruby? Si Mrs. Bonaventura na ngayon nakatayo na at ambang lalapit kung saan kami. Mas lalo akong kinabahan. Humigpit ang hawak ko sa anak ko kahit na lumingon din ito sa ina ni Rafael. Dahilan para magtama ang paningin nila. Humigpit lalo ang hawak ko sa anak ko. Nagkatinginan ng mag-asawa bago nila binalik ang paningin sa anak ko. Gulat na gulat si Mrs. Bonaventura at namumutla. Para akong nahihilo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wrong timing. Nasa hospital kami ngayon. Kinagat kong pang ibabang labi ko. Nagsimula akong makaramdam ng takot para sa reaksyon ng anak ko. Dahil ang alam nito patay na ang ama nito. Hindi nila kilala ang anak. Oo nga pala. Ang akala pala nila anak ito ng ibang lalaki. Akala nila anak ito ni Kev. Si Ruby ang bumasag sa katahimikan na namamagitan sa amin. Napatingin ulit sa akin ang anak ko. Kinagat kong pang ibabang labi ko at hindi ko alam kung saan ko idedeklara ang mga mata nito. Kinabahan ka agad ako. Adriana, Ruby. Naguguluhan ang ina ni Rafael habang palipat-lipat ang tingin sa amin. Anong gagawin ko? Bumaling ako sa ina ni Rafael at hindi ko mapigilang magbalik tanaw na pati ito tinaboy ako. Umiwas ako ng tingin ng maramdaman kong kirot. I'm sorry, tita. Mali pong iniisip nyo. Si Ruby ang nagsalita. Hinawakan ko ang kamay nito para pigilin. Natatakot kasi ako na baka hindi nila tanggap ang anak ko at baka masaktan si Abby. Ngumiti si Ruby sa akin. Tiningnan niya ang anak kong naguguluhan pa rin. Bago niya binalik ang paningin sa parents ni Rafael. Isa itong Bonaventura, tita.
Meron po itong dugong Buenaventura. Anak po ni Rafael. Apo niyo po. Mas nagulat ako nang napaka-straightforward ni Ruby magsalita. Bumagsak ang balikat ko at handa na sa bagong insulto na ibabato sa akin. Hindi na ako makagalaw. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ako makatingin ngayon sa mag-asawa. Kinagat kong pang ibabang labi ko. Natahimik kaming lahat. Walang ni isang nagsalita pagkatapos sabihin yun ni Ruby. Bigla akong napatingin kay Mrs. Buenaventura nang bigla itong napahawak sa puso nito at napaatras ng isang beses. Nakaramdam ka agad ako ng pag-aalala. Bumundol ang kaba sa puso ko. Hindi po totoong nakita niyong picture 7 years ago, tita. Lahat yon gawa-gawa ko lang. Look at her, tita. She looked like Rafael. Parang girl version ni Rafael. Hindi na ako makapagsalita. Gusto kong pigilan si Ruby pero hindi ko magawa. Gusto kong ibuka ang mga bibig ko pero walang lumabas na salita. Kinagat ko na lang ang pang-ibabang labi ko. Ito na po ang apong hinihingi niyo, tita. She is your granddaughter. Ang isang bagay na matagal mo nang gustong ibigay sa'yo ni Rafael. Pumikit ako ng mariin. Bumaling ako kay Ruby at tumambad sa akin ang mukha nitong nakangiti ng matamis. Dahan-dahan kong tiningnan ang itsura ng parents ni Rafael at tumambad sa akin ang gulat nitong mga muka. Hindi ito makapagsalita. Napatingin naman ako sa anak ko na ngayon mas lalong walang maintindihan. Humigpit ang hawak ko dito. Kumirot ang puso ko. Wala na ako magagawa dahil nasabi na ni Ruby. Siya na mismong nagsabi nito. Ngumiti ako ng malungkot. Handa na akong takpan ang tenga ko at ng anak ko. At libangin ito habang nakikinig sa insulto ni Mrs. Buenaventura kung paano niya sasabihin na hindi niya matatanggap si Abby. Okay lang. Masakit pero kailangan tanggapin. Masakit pero okay lang. Hindi namin ipipilit ang sarili namin ng anak ko sa mga taong ayaw naman sa amin. Hindi ko pipilit ang sarili namin ng anak ko sa mga taong hindi kami tanggap. Masakit kasi wala kang magagawa, kundi ang tanggapin na lang. Ngunit, nagulat ako nang nasa harapan na namin si Mrs. Buenaventura habang nakatingin sa anak ko. Lumuhod ito para mag-level sila ng anak ko. Nagulat talaga ako at hindi makagalaw. Seryosong mata ni Mrs. Buenaventura habang pinagmamasdan ng anak ko. Kumirot ang puso ko ng dahan-dahang inangat ni Mrs. Buenaventura ang kamay nito at hinaplos ang pisngi ng anak ko. Umusog ang anak ko palapit sa akin na parang natatakot. She looks like Rafael. Wala sa sarili nitong sabi. Mas lalo akong nanigas. Ramdam ko kaagad ang higpit ng yakap sa akin ng anak ko. Naninikip ang dibdib ko kasi akala ko makakatanggap kami ng insulto mula dito. Mama, sabi ng anak ko at mas lalong umusog palapit sa akin na parang takot. Tiningnan ko ang anak ko at sinenyas na tumahimik. Kumikirot ang puso ko. I can't believe, after all these years, she's alive. Thank God. Hindi ako makapagsalita. Humiwas ako ng tingin pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Mrs. Buenaventura. Ngumiti ako ng malungkot nang maalala ko kung paano niya ako kinaladkad. Bahagya akong nakaramdam ng kirot. Sariwang-sariwa pa rin sa akin. Bakit kaya hindi ko makalimutan? Gusto kong makalaya sa mapait kong nakaraan. Can I hold her, Adriana? Biglang tanong ni Mrs. Buenaventura, dahilan para mapatingin ako dito. Nagulat ako syempre, dahil hindi ko akalain na... Oo naman po. Nakangiti kong sabi kahit na parang sinaksak ang puso ko. Naramdaman kong humigpit ang hawak sa akin ni Abby. Nginitian ko ito. Gusto kong maging makasarili sa anak ko. Pero alam kong sumusobra na ako para itago ang anak ko panghabang buhay. Para pagkaitan ng anak ko ng buong pamilya. Come here, Iha. Don't be scared. I won't hurt you. Hindi yan magagawa ni Lola. Kung kanina nasaktan ako, pero ngayon dinudurog na ako. Habang nakatingin sa ina ni Rafael na punong-puno ng pagsisisi ang mata, umiwas ako bago tumulong isang butil kong luha. Bumaling ako sa anak kong nakatingin na ngayon sa ina ni Rafael. Dahan-dahan kong kinalas ang mahigpit na hawak sa akin ni Abby. Saka ko siya dahan-dahang inangat upang ibigay kay Mrs. Buenaventura. Nung una ayaw pa ng anak ko. Pero nung nasa bisig na ni Mrs. Buenaventura, kumalma ito. Kumikirot ang puso ko habang nakatingin sa dalawa. Lumapit naman doon si Mr. Buenaventura.
Sunod-sunod tumulo ang luha ko. Ang bigat-bigat sa dibdib. Ang ganda ng apo natin. Ang ganda-ganda. Nanginginig ang boses ni Mrs. Bonaventura habang nakatingin sa anak ko. Nagulat na lang ako nang bigla nitong niyakap ang anak ko at narinig ko kaagad ang paghingi ng tawad nito. Humiwas ako ng tingin. Narinig ko ang hagulgol ni Mrs. Bonaventura habang ang anak ko naman ay naguguluhan pa rin. Excuse me po, kailangan na po magpahinga ng patient. Bumaling ako sa nagsalita at tumambad sa amin ang isang nurse. Nawala ang paningin ko sa anak ko, saka sa ina ni Rafael. Lumapit ang nurse kay Ruby na nakangiting nakatingin sa akin. We have to go, Adriana. Be happy. Sana maging masaya kayo ni Rafael. And lastly, I'm sorry. Huli nitong sabi bago ito tumalikod. Napaluha ako habang nakatingin sa likod ng wheelchair na nakatalikod. Naninikip ang dibdib ko habang nakatingin dito. Bumaling naman ako sa ina ni Ruby at ramdam ko ang sakit na nararamdaman nila. Inispoiled nila si Ruby na kahit mali sinusuportahan nila dahil mahal nila ito, na kahit mali ang ginawa ng anak, susuporta sila para sa ikasasayan ng anak. Naintindihan ko sila, pero mali pa rin ang ginawa nila. Excuse me po, Mr. and Mrs. Bonaventura, maaari na po kayong pumasok sa loob. Hani ng isang boses lalaki. Umalis ito pagkatapos sabihin yon. Tumayo ako upang kunin si Abby para makapasok na sila. Dahil tulad ng gusto ni Mrs. Bonaventura, ayaw niya akong pumasok. Napatingin ang dalawang matanda na nakakunot noo. Let's go, Adriana. Pumasok na tayo. Gusto ko makita ang anak ko. Ilang sandali akong natigilan pagkatapos sabihin yun ng ina ni Rafael. Lumundag ang puso ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ibig sabihin gusto niya akong pumasok? Napatingin ako sa pinto. Mama! Tawag sa akin ang anak ko bago sila makapasok. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko, saka ako dahan-dahan lumakad papasok. Tumambad ka agad sa amin ang natutulog na si Rafael. Ang himbing ng tulog nito. Nanatili akong nasa pintuan habang nakatingin sa natutulog na si Rafael. Ang daming pasa sa katawan nito. Merong malaking band-aid sa ulo at ang daming wire na nakasabit sa katawan. Naninikip ang dibdib ko habang nakatingin dito. Dahan-dahan akong lumapit dito at mas lalong nanikip ang dibdib ko nang nakalapit na ako dito. Nakita ko ng buong mukha nito. Ang gwapo pa rin kahit na madaming pasa. Gusto ko siyang hawakan pero natatakot ako kay Mrs. Bonaventura. Sapat na sa akin na nakapasok na ako at makita ko ng malapitan. Napatingin naman ako sa anak ko na nakatitig din kay Rafael habang hawak-hawak pa rin ito ni Mrs. Bonaventura. Naalala kong sinabi ni Rafael sa site. Nagkita sila at nagkausap. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kinagat kong pang-ibabang labi ko. Hanggang ngayon hindi pa rin binibitawan ni Mrs. Bonaventura ang anak ko na para bang wala itong balak bitawan ng anak ko. I've seen him sa school, Mama. Biglang sabi ng anak ko bago ito bumaling sa akin. Tumango ako sa ngumiti. Yes, Abby. Sinabi na nga niya sa akin na nagkita kayo. Bumalik ulit ang tingin ng anak ko sa mukha ni Rafael. Kumikirot ang puso ko habang nakatingin dito. Huminga ako ng malalim at sinubukan na pakalmahin ang sarili ko. Adriana. Seryosong tawag sa akin ni Mr. Bonaventura. Napatingin ako dito at hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng kaba. Seryoso itong nakatingin sa akin bago sa anak ko. Saka kay Rafael. Kinagat kong pang-ibabang labi ko. Alam ba ng apo ko na hindi niya natuloy ang sinabi? Mas lalo akong kinabahan. Yumuko ako saka ako umiling. Narinig ko kaagad ang malakas nilang buntong hininga na ikinagulat ko. Akala ko babatuhin nila ako ng masamang mga salita. Akala ko babatuhin nila ako ng insulto. Dahan-dahan kong inangat ang paningin ko at tumambad sa akin ang mga mata nilang nagsisisi. Nanghihina ako. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Umiwas ako ng tingin at bumaling na lang sa natutulog na si Rafael.